Babala sa mga online seller, mag-ingat sa mga scammer. Inaresto ang isang babae sa Las Piñas dahil sa paggamit ng mga peking resibo. Umaabot sa mahigit 200,000 piso ang halaga ng mga produkto na kanyang nakulimbat sa biktima. May unang balita si Jomer Apresto. Ate, naintindihan mo yung mga Opo, alam ko po kung halalang po. Ipit lang po. totoo ba yung... Pangiyak-ngiyak ang babaeng ito nang arestuhin ang mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa isang subdivision sa Las Piñas City. Inirereklamo kasi siya ng isang online seller na pinadalhan niya umano ng mga peking banking transaction receipt. Mahigit 200,000 pisong halaga ng mga imported na produkto gaya ng mga relo ang nakulimbat umano ng suspect sa biktima. Ayon sa biktima, noong Oktubre pa niya naging loyal customer ang suspect. Marami kaming transaction. Kunyari, ako po kasi ang trabaho ko is, ako yung owner, ako din yung nagla-live selling. So ngayon, yung transaction, yung payment, hindi ko na siya namomonitor. Kasi ang unang transaction namin is puro 2,000, 2,000, 2,000. Nagtaka na raw siya nitong mga huling transaksyon dahil panay ang mind ng suspect at agad din nagpapadala ng resibo. Dito na siya humingi ng statement of account sa kanyang bangko at napag-alaman niya na kahit piso pala ay walang pumasok na bayad sa kanya. Yung mga admin ko, lagi niyang binibigyan ng 500, 1,000, pang merienda. Kumbaga, sinobrang close niya yung mga admins ko. Para nga naman, pag nagbe-verify ng payment, ipinapasa lang sa akin, hindi ko na-check agad-agad. So, ship lang sila ng ship ng mga items. According nga rin sa, sa presented evidence, meron 37 na fake receipt. Yung last nga po, although identified na nga na peki yung mga resibo, ito pong ating suspect is patuloy pa na pinipilit na ipa-deliver itong sabi niya na nabayaran niya na halagang 80,000 dito sa ating biktima na naging dahilan ng ating pagpagplano ng entrapment operation na nagresulta naman sa pagkakahuli po nito. Ayon sa pulisya, hindi na bago ang ganitong klase ng modus na nag-umpisa noong pumatok ang online selling sa bansa. Hindi na nabawi ang mga item na ipinadala ng biktima sa suspect dahil posibleng naibenta niya na rin umano online. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa reklamong estafa. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.